Good morning, good morning. Yan, pasensya na kayo. Ako ay galing sa palengke. At yan, bumili ako ng patoka ng manok. At bumili ako ng mga, ang uulamin namin. isang linggong ulam. Ayun o, nandito na, nakakita ako ng maliliit na tulingan. So ngayon, bihira akong bumili niyan kasi ang taas ng uric acid. So, since wala naman si tatay dito, malamang kung dumating man siya, kung hindi man ubos yan, baka malapit ang maubos. Kaya bumili ako. Namimiss ko na ang lasa ng pinangat na tulingan. At bago ako maglinis, ay meron din akong maliliit na galunggong parehong mataas ang uric acid. Ay nakakita kasi ako. Tapos, ang ginawa ko, ito, kinaati na clay pot. Nagdikdik na ako ng bawang and dilagyan ko ng kapirasong sibuyas. And paminta, diready ko na dito. At ako naman ay maglilinis ng aming, yan, yung aking biniling isda. Kaya, dyan muna kayo. Ako ay maglilinis muna ng isda. Yan. Ang partner nito na binili ko ay kamatis. Bumili ako ng kamatis. Medyo mura ngayon ng kamatis. Parang nasa 50 pesos yata ang isang kilo. So, yan. Ganito ang inaalisan ko ng bito at anong tawag dito? Hasang. Tapos hinihila ko yung buntot. Sabi kasi yung daw ang masama, nakakasama yung buntot, basta tinatanggal yun. May nahihila ko sa buntot na laman, yung pinakamasal niya siguro. Tapos yan, kanina pala naalala ko, habang namamalengke ako, lumapit sa akin taga Menro, may mga taga Menro, lumapit sa akin, pakilala naman sila, naka-ID. Sabi, nagpaalam kung pwede daw akong picturean. Sabi ko, bakit po? May kaso ba ako? Kasi, napansin nila yung, yan. Napansin nila kasi yung, eto yung dala ko. Pag namamalengke ako, dala ko to, dito ko nilalagay yung mga isda. At para less plastic, although itong mga ito ay hindi ko napansin, at saka isa pa, kaya hinayaan kong i-plastic, ay maliliit kasi. Kaya hinayaan ko ng i-plastic. Pero pag yung mga bangus, mga hindi ko pinapa-plastic. Ano ko lang dito, lalagay lang lahat. Sabi, maghahalo-halo po yan dyan. Sabi ko, hayaan mo siya. Maglabo-labo sila dyan mamaya sa bahay. Bati-bati na yan. Magkakahiwalay na yan sa bahay, sabi ko. Para na less ang plastic. Nahirapan kasi ako. Tulad nito, ilan pong plastic na to. Bago ko i-dispose siya, bago ko ilagay sa basurahan, hinuhugasan ko muna. Kasi tuwing Sabado, Miyerkules lang ngayon, Sabado pa kukuha ng basura. Nilalanggam kasi pag nasa basurahan. So, hinuhugasan ko muna bago ilagay sa basurahan. Para hindi siya langgamin. Kaya ayoko ng plastic sana. Ayoko magpalagay sa plastic. Kasi dagdag oras pa sa akin paglilinis. Kaya lang ito, maliliit kasi ito. Ang sarap nito. Tapos bumili ako ng, alam niyo yung unsoy, yung cilantro. Unsoy ang tawag sa amin dito nun. Hindi ako kumakain nun, pero alam ko, yun ang kaulam nito. Unsoy at saka kamatis. Si kuya, mahilig din si kuya doon. Kumakain siya, parang nagaganahan siyang kumain pag meron noon. Kaya bumili ako, ang isang tali ay siguro kasing taba nito ang yung tali. 25 pesos.
Kasi laki ng hintuturo ko yung tali. Ayun, inilagay ko na sa isang lalagyan na may tubig para hindi siya malanta. Yan, at ito na mga itong tulingan, inuna kong hugasan kasi para iuulam namin tanghalian. Yan, hindi ako sure kung ako makakapunta sa kubo o ano dahil andito pa nga ako, anong oras na? Ay, wala. I don't know kung anong oras na. Siguro mga 10:30 na siguro. Eh si ate wala, nasa school. Dinadala ng pagkain yung magkapatid. Ang binili ko nito ay itong tulingan ay 130 ang kalahating kilo. Ang binili ko ay halagang 150. So iluluto ko na agad kasi ang tulingan ay hindi masarap nang inilalagay sa ref. Mas masarap siya kung pagkabili mo habang sariwang-sariwa pa, wag mo nang ilagay sa ref. Iluto mo na agad. Ngayon lang pati ako naka-tsempo ng ganitong maliliit na tulingan. Pag minsan kasi, lalo't ang tulingan ay malalaki na. Mas masarap ipangat yung ganitong maliliit na tulingan. Tapos wala nga lang akong puso ng saging ngayon. Mas masarap to. Gagayatin ko ng pabilog yung puso ng saging. Kung nakapunta sana ako sa kubo kanina. Meron doong 2 puso na maliliit. Yan. Babalatan mo yung puso and then gagayatin ng paputol yung gayat na mga halos 1 inch ang kapal. Wala naman, mahigit mga 3/4 mga ganon. Tapos isinasapin ko yung pagkatapos kong ilagay itong mga sibuyas at bawang. Ilalagay ko yun, isinasalangasan ko yun, tapos ipapatong ko tong isda. Tapos yun, pakukuluan ko mabuti. Lalaksan ko muna sa una ang apoy hanggang kumulo. Tapos pag kulong-kulo na, hihinaan ko na ang apoy. Hindi ako nagsasabaw sa pinangat ng marami. Konti lang kasi pag marami ang tubig, nagiging malapsak yung basta hindi maganda ang itsura, hindi na siya makinis. Okay lang magdagdag ulit, pag naiga, dagdag ulit. Tapos mahina lang ang apoy habang pinapakulo para lumambot ang tinik. Pag kumukulo na, hihinaan na ang apoy. Ayun. Tapos ang galunggong, unang nakita ko kasi yung galunggong na maliliit. Sabi ko parang namimiss ko na yung pinangat, yung sinaing na isda. Kasi kadalasan kasi, pag ako'y nagluluto ng ganun, ako lang ang kumakain. Sila mahilig sa, sinigang, sweet and sour, mga ganun. Tapos prito. Ako ang nagluluto dito ng walang mantika. Hindi ko nilalagyan ng mantika. Galunggong na maliliit, and then ang hipon, bumili ako ng hipon. Masarap kasing sabawan kasama ng talbos ng kamote. Kakamatisan lang. Ang 1/4 ay 120. Bumili ako ng halagang 100. Para at least makatikim naman ng iba-iba. Tapos, nagkakaunti lang para lang makatikim. Tapos,
pusit. Ang pusit ay, hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Ang pusit. Kano nga ba ang bili ko? Yan, hindi ko matandaan ang pusit. O hindi ko yata na itanong. Basta lang ako pumili. Kasi suki ko na yon, mga taga Bukana din. Yan o, nakasahod na sa plastic ang mga taga Bukana din yung binibilhan ko. And then, hugasan ko ito ng ilang beses kasi para maalis yung lansa. Mas maganda kung makukuskus mo ng daliri yung pinakaloob. Yung pinagtanggalan ng ano, para masaid talaga yung langsa. Mas masarap kasing mas masarap kainin pag malinis ang pagkakalinis mo ay maayos kaysa sa yung basta lang hugasan tapos ililuto na kaagad, basta hugas lang, edi minsan yun nga, malansang-malansa ka. So, nakakasarap din ng isda pag lilinisin mong mabuti. Nakakadagdag ng sarap pag maganda ang linis. Alam mo naman pag malinis na kahit tubigan mo, malinaw na yung tubig. Ito may tubig yan. So, ngayon ito naman ay ipapatas ko ng maganda dito sa ibabaw ng dito sa aking paglulutuan. Yan. Kasi diba? Yan papatas ko lang ng maganda yan dito. Dapat ito ay lalagyan ko pa ng ibabalot ko sa dahon ng saging. Hindi na ako nakakuha ng dahon ng saging. Di magtiis na lang ng ganyan. Tapos yan. Ito na patas. Siyami pinagpapaganda ito. Gawin. Kasi ako ito malisin na maayos sa sarili mo. Gumawa ka na sa sarili mo, diba? Kahit hindi naman masyado ito. Pag yan kaliliit na yan, pag hindi maayos yung pagkuha mo, madudurog yan. Kaya kailangan ingat sa pagkuha ng isda sa dito, sa clay pot. Okay. And after dyan ay lalagyan ko pa ng kaunting konti lang yung nilagay kong paminta. Lalagyan ko pa ng kaunti. Masarap kasi yung medyo lasa. Ito na yung unang patuyo kong paminta. Yan. May kaunting, masarap yung may kaunting anghang sa paminta. Sarap ang lasa ng paminta kasi pag dito sa ganito. Hindi na ako naglalagay ng buo. Okay, that's enough. And lagyan natin ng konting pampalasa. Konti lang. Okay, enough na. Tama na yun. Tapos asin. Konti lang ang kuha ko. Hindi ako nagbibigla ng asin.
inaano ko pala sa pinangat na medyo mas malasa, medyo may lasa kasi pag matabang, madaling mapanis. And then, lagyan natin ng suka. Okay. And, okay, kaunting tubig. Huwag nating lalagyan ng sobrang madaming tubig kasi maano yan, yung parang nasisira yung balat, nagbabalahibuhin, gano'n. And then, pahukulaan natin ito ngayon. Tapos, wait. Yan, pakuluan natin. Tapos lalagyan ko yan mamaya ng siling haba. Ito, mga 3 ganito ang lalagay ko para presto. Mamaya ulam na namin yan. You know, may takip na siya. Tinakpan ko nito and abangan natin yan pag okay na. Pag kumukulo na. Sa ngayon, habang nagpapakulo, ay ako'y magtutuloy. Ito, iniready ko na itong 3 sili. At habang nagpapakulo noon, eh, syempre, habang naluluto, nagtatapos naman ako nitong aking gawain kasi na isda. Sunod ko naman itong ang tawag dito, ito namang galunggong. Sama ko po dito sa plastic yung ay balahibo. Dito ka ng galunggong. Ngayon sobrang mahal ng isda. Kung dati ay marami na ako nabibili sa aking dalang pera, ngayon ayan, konti lang ang nabili ko. Ang tahong tiningnan ko ay 100 ang kilo. Gusto ko sanang bumili ng tahong, kaya lang next time na ulit. Kasi mahal nga eh. Hindi na nga masyadong sariwa tong galunggong kasi yan, medyo na yun, may butas na yung tiyan. Tapos naipit pa sa dito sa lalagyan, nasa ilalim siya. Kaunahan ko kasing binili. Yan, shoutout po dyan, Sir Jerry's Toy TV. Thank you po palagi. Ingat po palagi kayo ng yung anak at saka ni Ma'am Judy. And kay Braven, shoutout dyan. Thank you. Thank you palagi. And kay NJS, kung ano man yung nangyayari sa'yo. Kasi ilang araw ka lang tahimik. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Basta ang huling alam ko ay nilalagnat ka. Yan, pagaling agad. Kay NJS, magpagamot ka. At magpagaling agad. Marami kaming nag-aalala sa'yo kay NJS. NJ Tap. Yan, J-Tap, huwag masyadong mag-alala. Mag-pray na lang tayo, mag-pray tayo na sana okay lang siya. Na sana maging okay siya. And kay Werdo, love you dyan Werdo, good luck sa iyong business. And Sir Dante, love you. And JPC,
Salamat ng marami. Maraming salamat. Kaya lang ayoko talaga ng pangalan ng iyong mga media. Hindi masyadong masarap basahin ang pangalan. Kaya ayokong basahin eh. Bakit kasi nakakaisip ng pangalan, ganun pa? Ba yan? Nangialam na naman. And JDG, na palaging tulog, pero san ka? Pag may nangangailangan ng tulong, mamalayan mo yan ay andyan na. Nakapag-ayuda na. And hindi mo na mamalayan, bumagala na pala yung link mo na wala kang kamalay-malay. Yan, sila yan. Si JDG, si JPC, Guapo Oragon. Yan, si Guapo Oragon. Na luyos na daw pero wag ka. Luyos na daw. Babaero daw yan pero luyos. At si Linma na prankster. Yan, salamat Linma. Yan ang isa sa napaka-supportive talaga. And Rose Mitch, thank you Rose Mitch. Salamat. And Aris 30, maraming salamat. At si Giselle, shoutout Giselle. Naku, pag nagla-live ka sa gabi, pag after ng ano ko, kadalasan nagla-like ako, tatambay, pero hindi na ako nagko-comment kasi pag nag-comment ako, mapapatagal pa ako. Eh ako'y antok na. Yung mga nagla-like sa gabi after ng live ko, marami doon ni sina J-Tap, marami doon sila ay tinatambayan ko lang, hindi na ako nagko-comment. Kasi pag nag-comment ako, magtatagal ako, hindi mawawala ang antok ko. Maraming bibabate, tapos magtatype ka na nawawala ang antok ko. Pag lumipas ang antok ko, pahihirapan akong makatulog ulit. Kaya tambay-tambay lang. Minsan nakakatulugan ko. Na nakatambay pala, magigising ako ng alauna. Hala, andito pa yung live. Ganun talaga. Chris Moto Vlog, shoutout dyan. And sa mga bully na luyos, shoutout kay RJ, kay Eljon, and kay JM, shoutout dyan. And kay Amoy Paksiw, shoutout Amoy Paksiw. Salamat. And ang Aabo, maraming salamat. Arnel Plaza, thank you. Yan, lagi din yan nakasupport si Arnel Plaza, napaka-supportive din yan. And kay Jenny Rose, thank you Jenny Rose, isa rin yan. Sobrang supportive niyan si Jenny Rose Rosia. And si Karen Malubag, yan, si Rox, ang chika babes ni Lola Lakwachera. Yan, Lola, hello Lola. At si Jillian Mix, shoutout dyan, Jillian Mix Vlog. And kay Sai, hello Sai. Yan, tuloy mo lang yan. Yung ginagawa mo, dagdagan mo pa para yumaman ka agad. Pero pagka sobra naman, ay baka naman ikay magkasakit sa sobrang sipag. Grabe lahat na inakot mo. Yan, shoutout sa inyo dyan. And oops. And sa mga kabugok, shoutout dyan. JDG, salamat talaga. And kay Marvin Panot, shoutout. Sir Scale, shoutout dyan. And Sue ng Bukana, shoutout dyan. O diba? Nahuhugasan na ako na plastic.
Kumukulo na yata to. Kumukulo na yata ang aming ano. Yan o. Yun o, kumukulo na. Dami pa nga yung sabaw ko pala. Pero yan ay igahin ko. Mahina lang ang apoy, hinahan ko lang ang apoy. Hindi naman sobrang hina, pero at least hindi lang yung ano, ihuhulog ko na to. Yan. Yan kasing sili, ay nakakatanggal ng lansa ng sili. Hindi isa pa, nakakadagdag ng aroma yan. Dapat ako'y bibili rin ng ano, gustong gusto ko rin yung ano, tawag dito, yung ano man tawag doon, burong ano, burong mustasa. Gustong gusto ko rin yun, burong mustasa. Marunong din ako magburo ng mustasa. Kaso ang taas din ng uric acid noon. Itong isda matataas na uric acid, kaya hindi na ako bumili. Naalala ko pala kahapon, hindi lang ako nagbablog at hindi ko na ibinlog. Meron na mga aksidente dito sa tapat namin. 2 bagets, magkaangkas sa motor. Tinawiran ng aso. Pagtawid na, biglang tumakbo yung aso, edi natumba yung motor, sumemplang. Naku, ang daming gas-gas. Yung sa tuhod, wasak ang kanilang pantalon pareho. Tapos, buti na lang, naka-helmet siya, pero yung angkas niya hindi. Hindi naman ganun kabilis ang takbo. May binili daw sa bayan. Pagkatapos nilang, nung lunch break, ay pumunta sa bayan at may binili. Teka, saan ko ba ilalagay itong Gigi? Dito. May binili sila sa bayan. Pagdating dito sa tapat namin, nilagpasan sila ng aso, nagtakbuhan yung mga aso. Ayun, kadalasan ganun na nagiging dahilan ng aksidente dito sa tapat namin, madalas. Pag may aksidente, aso ang dahilan. Kaya ayoko talaga ng alpas ng aso kasi pag na-aksidente yung aso, pag namatay, kawawa, aawa ako. Siyempre, mahal mo yung alaga mo. Tapos, isa pa, pag nakasakit, na-aksidente, nakasakit, nakakaawa naman. Ayoko maging dahilan na, buti ka sana kung ganun, gas lang. Sabi nung bata, naramdaman daw niya, buti na nga lang daw naka-helmet siya kasi naramdaman daw niya gumanon daw yung ulo niya sa kalsada. Sabi ko, buti nag-helmet ka. Yun, pagdating dito, pinapasok ko dito sa amin at tama-tama naman ako lagi naman akong may stock na kahit maliit na betadine. Nag-i-stock ako kasi gawa ng mga bata, pag magagasgasan, madadapa, may galos. Malaking bagay yung may betadine ka para hindi ma-infeksyon. Ilalagyan ko agad ng betadine. Yan, kaayos na yung galunggong. So, wala na tong tubig. So, iba naman. Ito yung binili kong hipon. Medyo malalaki siya, 120 ang 1/4. Hindi na ganun, hindi nga kasing sariwa nung nakukuha sa iba na malapit sa dagat, pero sariwa naman siya. 120 ang 1/4. Tumaas ang mga isda ngayon, dati ito ay 100 lang. Ngayon ay 120. Tatanggalan ko na noong saka yun nakakatus kasi.
coincidence lang siguro naman na yung naalala ko, ayaw niya ipasabi kaya lang sabi ko sa kanya, sa ayaw at sa gusto mo malalaman niya ng mama mo. Huwag mong ilihim kung ano man ka ako yung consequence ng ginawa mo, tanggapin mo. Kung makakagalitan ka, mapapagalitan ka, tanggapin mo. And wag mo nang ulitin, wag mo nang gawin sa susunod. Lalo na yung minor siya. Anak siya nung aywan ko, weird ko natatandaan mo. Yung pumunta tayo sa Paraiso, dito de Jun Quixote. Anak siya nung nurse. Anak siya nung nurse na in-interview natin dati. Sabi ko, wag mo sayangin yung pagsisikap ng mama mo na mapag-aral kayong magkapatid. Dahil sa pagkapasaway, alam mong bawal, wag mong gawin. Kasi minor siya Sabi niya, tatawag po ba kayo ng pulis? Sabi ko, hindi naman. Pero, next time, wag mo nang ulitin. Mga ganong kabataan, kailangan talaga ng kailangan mo ng pangunawa, mas madaming pangunawa, pero kailangan i-guide talaga ng tama. Kasi masyadong malalakas ang loob. Medyo na-sermon na ng kaunti ni Tita kahapon. Hindi naman sermon na pagalit. Napagsabihan ko. Ayan Wala pang ano to? Halagang 100 lang tong binili ko. Wala pang 1/4. Ang 1/4 ay 120. Pero dahil halagang 100. Yan. So pag ako'y nakapanguha ng talbos ng kamote, na gayatan ko ng kamatis at sibuyas, ayun may sabaw na. May sabaw na. Mas gusto ko yung ganon kaysa sa iluluto ng yung sauce lang, yung walang o kaya naman steam lang. Pero mas kadalasan yun nga, yung may gulay at kamatis. Yan, hahanap muna ako ng paglalagyan nito. At ang ating Oliva! Meron na tayong ulam ng tanghalian. Sarap niyan. And eto naman ay nilagay ko na dito tong ano man tawag dito? 1/4 na dilis. Hipon. Yan. And eto naman ay kalahating kilong manok. Kalahating kilong manok. Nilalagay ko sa kanya-kanyang lalagyan. Ito. Yan. Hindi ko alam kung gaano karami itong pusit. Sorry. Ginagayat ko na siya. Nilinis ko. Tinanggalan ko na ng mga kinain niya. And ginagayat ko na siya para kahit na tumigas siya at palambutin, ibabad to sa tubig. Gayat na siya. Hindi na siya kailangang hugasan. And meron din ako ditong kalahating kilong usta na isda. Hindi ko alam anong tanigay yata ito. Yan. May kanya-kanyang lalagyan. And ilalagay ko ito sa freezer. At wait, lagay ko muna sa freezer ha. Para hindi na maano. Wait. Okay, para hindi na mabilas ang isda. At ito naman ang aking haharapin. Ito, huhukay ko ng konti. Ihuhukay ko doon sa likod at aking ibabaon muna. Ibabaon ko to para
Hindi kasi pwede ilagay sa basurahan to dahil mabubulok to. So, wait lang ha, maghuhukay muna ako. Sandal. Yan o. Ang plastic hindi ko isinamang ibaon. So ito ay huhugasan ko isa-isa para wala yung dumi ng, hindi mo naman kailangan sabunin na. Basta kailangan ko lang iyan ay hugasan ko para pag inilagay ko sa basurahan ay hindi na siya lalanggamin. Para hindi pati na mabubulok kasi ito, mamamaho. At least pag ganyan, madalang kasing kumuha ang tulad ngayon sa Miyerkules ngayon, sa Sabado pa kukuha ang basurero. So pag nilagyan ko ng mga ganito na hindi naaalis yung lansa, yung mga excess ng isda, sobrang mabaho ito sa basurahan at saka nabubulok talaga. Hindi ko naman basta pwedeng itapon ito dyan sa tabi-tabi. Kahit sigaan ko, hindi naman ito masusunog kasi nga basa. Dati nga ito ay matagal na nakasampay na ganyan sa may lababo namin doon at inilalawit ko ng nakalawit na para mapuyo. Ginagawa ko naman nung yung ang amin pang ginagamit ay wala pa kaming gas stove noon. Kahoy pa ang ginagamit namin, wala pa kaming nagagamit kundi kahoy. Ganito ang ginagawa kong tinutuyo ko itong mga ganito, tapos yun ang ginagamit kong pangdikit pang apoy. Sinisindihan ko pag may isang ganito na sinindihan ako, tapos lalagyan ko ng ayusin ko yung kahoy, o di madaling nag-aapoy yung kahoy na ilalagay ko kasi matagal mawala ang apoy nito. Wag lang hahayaang mamatay ang apoy kasi mabaho ito pagka mamatay ang apoy niya nang hindi pa ubos. O di nabawasan pa yung basura na itatapon. Yan. So, pag nilagay ko to sa basura, hindi na siya yan. And ito naman mga ginamit ko. Ito naman ang aking huhugasan kasi malansa ito. Ito linggo-linggo ang ginagamit ko. Yung una kong ganito ay nasira na, natanggal na yung isang lock, yung isang ganito, natanggal, naputol, kaya hindi ko na, ginawa ko na lang lalagyan ng mga sinulid na hindi ginagamit. Tapos ito, mura lang naman ito parang 100 plus ang bili ko dito sa palengke. Mas matibay sana yung una kong binili kasi makapal yun. Sa SM ko yung binili, 100 plus din. Kasi 200 plus yun, buy one take one. Dalawa kami nung kaibigan ko. So, isa kami.
gamitin na pag namamalengke kayo. Lalo na kung bibili kayo ng ano, hindi ko lang inilalagay dito. Kung halimbawa bibili ng karne, hindi ko sinasama kasi puro isda ang laman nito. Pero hindi naman ako bumibili ng karne. Ayun, kalahati kilong manok, ganun. Makakabili-bili paminsan-minsan. Kadalasan ay gulay. Hindi naman ako masyadong bumibili sa palengke ng gulay. Unless, halimbawa, bumili ako ng pansinigang na isda, yung ulo ng isda. Ayan, bibili ako ng gulay sa palengke. Pero, pag hindi pa gagamitin, hindi ako bumibili ng gulay kasi na ano lang din naman, nalalanta. Sanay nga kami ng mga talbos na bagong kuha. Kaya feeling ko pagka yung lanta na, hindi na sariwa. Totoo naman. Hindi na yung sariwa. Kaya mas gusto ko yung ano na, yung bagong pitas. Lumang-luma na rin lalagyan ko ng patungan ko ng Scotch Brite ng ano, ng sponge. Hihingi na ng kapalit. Para sure na hindi malansa ang may iwan. Oh. Kaya pag ako'y namamalengke, madalas ano, pagkatapos ko mamalengke, hindi na ako nakakapunta sa kubo. Kasi mabuti dati nung si ate hindi nagsusundo ng pagkain. Pagka pamalengke ko, iwan ko na sa kanya itong pinamalengke ko. Siya na ang bahalang maghugas. Siya na ang maglalagay sa freezer. Ngayon tamang pag ano naman siya magsusundo ng pagkain. Kaya hindi ko na minsan pag kailangan pumunta ako sa kubo, itong lalagyan na to, nilalagay na lang sa rep muna ni ate. Tapos pagdating niya, saka na lang niya huhugasan. Ano naman, masarap yung habang sariwa pa. Huhugasan mo na at ilalagay mo na sa freezer. Pag ano pala, yung tulad ng pustang isda, dahil tupperware naman yung pinaglagyan ko at siguradong hindi nakakasingaw naman yun, inaasnan ko na yun para pag magluluto, kukunin na lang, hindi na palalambutin, hindi na magbababad. Ibig sabihin hindi na ibababad yung isda para lang tapos aasnan, saka palang aasnan. Kaya pag araw ng palengke, bago ako makakain, maswerte pag katulad kanina, ako ay nagkape muna bago umalis. Ayos yun, at kahit papano may laman ng tiyan ko kasi ako ay nag-oatmeal. Pero pag ako ay hindi nakapagkape o hindi nag-oatmeal, naabot ako ng nalilipasan ako ng gutom kasi
gusto ko bago ako kumain, ay tapos na ang aking trabaho. Yan, oh. Gutom na, gutom na, gutom na, gutom na ako. Okay. Ayan. At ito na lang naman kalan ang aking lilinisin, kaya ako ay magbababay na sa inyo. Pasensya na kayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano, kaya minsan sinasabi ko sa inyo hinang-hina ako dahil nakakapagod pumunta sa palengke. Totoo yun. Pagod ako sa pamamalengke, tapos pagdating, ayan, saka pa ako pandalas na ano. Ito pa lang ang nalilinis ko. Ito pa ang kalan. Ayoko pakita sa inyo kasi ang pangit na ng kalan. Dahil nagluto kanina, hindi pa nalilinis. Okay, salamat sa inyong lahat. Bye-bye na po and God bless po. Thank you po sa mga bumibisita dito sa aking channel. And salamat po sa mga nagsusubscribe. Subscribe na po kayo. And paki-like and share po ang aking video. Salamat po. Bye-bye.